Uy, hello guys, kamusta? So, for today's video, isang video lang, isang topic lang gagawin natin, and yun ay kumpletuhin ang aking 220 volt setup na nakakonect sa aking transfer switch, na nakakonect sa battery, nakakonect sa solar charge controller natin. And wala namang masyadong kailangang sabihin, kaya gusto ko lang mag-share ng opinion dun sa nakita kong video kumakalat sa internet, sa Facebook, tungkol dun sa sinasabi nilang diploma o diskarte. Sa mga di nakakalam, wala rin po akong diploma. High school grad, old curriculum, last batch ng mga hindi nakapag senior high, and hindi nakaapak miski isang araw sa college. And alam na ng mga kaibigan ko kung bakit, pero yun lang yung background ko. And sa mga nagtatanong saan ko natutunan itong mga ganto-ganto, electrician po yung tatay ko. Isa siyang quality control ng mga transformers. So kung nagtatanong ano yung transformers, kung titingala ko sa poste ng mga kuryente, may kita nyo dun yung parang balde na nakasabit. Yung po yung transformers. Hindi siya yung mga kalaban ng Autobots. Char. So siya yung nagko-quality noon, make sure na malinis, maayos, walang anomalya sa daloy ng kuryente kapag kinabit na siya sa poste ng mga kuryente. And speaking of transformer na nakasabit sa poste, sabi ng tatay ko is 1000 volts daw ang meron doon. And kung ikukumpara sa 220, sa 12 volts na pinaglalaruan natin dito, walang-wala to. Kaya alam niya. So yung mga ibang bagay is natutunan ko lang sa kanya, hindi sa school, hindi sa YouTube, hindi sa libro. So kung tatanungin niyo ako kung efficient ba, kung kailangan ba mag-aral, yes po. Mas maganda kung meron kayong diploma kaysa umasa ko sa diskarte. O kaya may diskarte, yes. Pero hindi lang diskarte ang kailangan mo sa buhay, hindi lang diploma. Kasi kung diploma, ang daming may diploma dyan. And kung diskarte, ang daming madiskarting tao, especially sa probinsya. Gumigising ng 5 AM, nakapaglaban na agad, kakape. Then paggising sa umaga, maggagapas ng palay. Tanghali may kanyang ibang racket na naman. Hapon magtatanim. Gabi may kanyang racket na naman. So madidiskarte mga tao, pero pansin nyo, unti nang yumayaman sa probinsya. So hindi lang diskarte ang kailangan. Maganda may diploma. Kung sabihin nyo na hindi nagagamit, tanong ko sa inyo sa bahay, ano bang ginagamit nyo sa bahay? Kusina, kwarto, banyo. Pero ginagamit nyo ba yung fondasyon? Ginagamit nyo ba yung biga? Yung pader? Hindi gaano. Pero yun yung fondasyon ng bahay nyo. Ganun lang din yung diploma. Hindi mo magagamit yung diploma, literal, papel lang yun, yes. Pero yun yung magiging fondasyon mo kapag nasa tunay na mundo ka na. And yun yung magiging gabay mo. Hindi mo siya magagamit literal, oo. Pero at least may guide ka. Andun yung pundasyon. Isipin mo yung bahay, walang poste, walang pader, walang biga. Kawawa naman yung bahay mo. Tutumba. So kailangan may... Ay! Parang ang ikli. So mas maganda pa rin na may diploma. And kung tatanungin nyo pala kung bakit mas mahalaga na may diploma, bago kayo magsimula ng business sa pagyaman nyo, may tatanong, kailangan nyo muna ng experience. Kasi pala nga magnegosyo ka nang wala kang business, magtayo ka ng sarili mong negosyo, wala kang experience. Pag tinanong ka ng empleyado mo anong gagawin sa ganito, anong gagawin sa ganyan, hindi mo alam kasi ikaw mismo walang experience. So kailangan mo ng experience siyempre. And bukod sa experience, kailangan mo rin ng connection. Mahirap mag-business wala kang connection. So bukod sa diploma, kailangan mo rin ng diskarte, kailangan mo rin ng experience, and kailangan mo ng connection. Connection bakit? Siyempre supplier mo, stocks mo, customer mo, market mo. Hindi ka lang pwede mag-negosyo nang wala kang ganun.
Pag ninegosyo ka, palugi. Yun na lang yun. And kung bakit experience, mo kailangan ng experience, syempre imagine, nagtayo ka ng business mo, milk tea. Pero hindi ka marunong magtimpla ng milk tea. Tinanong ka ng empleyado mo, paano gumawa ng milk tea? Ikaw mismo di mo kasagot. Wala. Mas maganda kung may diploma ka, apply ka muna, kuha kang experience sa labas. Kung gusto mo ng milk tea na negosyo, apply ka muna saglit sa milk tea. 6 months ng taon mo, okay na yun. Then may budget ka pampuhunan, start mo na. Okay na. Then once you have experience, di pwede ka magsimula. Kasi pag nag-apply ka sa ganung trabaho, wala mas pagiging empleyado. Kung saglit lang naman, kukuha ka lang ng experience. Para kunyari, nagtayo ka ng milk teahan mo, masira yung isang machine. Pag naging empleyado ka saglit, malalaman mo kung paano ayusin. Kaysa pag nagnegosyo ka agad, di ka marunong mag-ayos ng machine, gagastos ka pa para mag-arkela ng gagawa. Sayang gastos pa, na which is kaya mo naman. Mamaya, dot lang pala ng mga screw yun. So, makakatipid ka. And pag mag-apply ka ng trabaho, kailangan mo rin ng diploma. Tanda mo, nasa Pilipinas ka. Mas maganda may diploma ka kasi diploma dito nakakataas na ng self-confidence. Mas madali rin makuha sa trabaho pag may diploma. Naalala ko one time nag-apply ako, panel interview. 5 kami sa isang kwarto, 5 empleyado. Tapos may 3 HR. Tatanungin kami isa-isa, what's your advantage against other interviewees? Ako yung pinakahuling sumagot. Since wala nga akong diploma, sagot ng mga 4. Graduate sila ng 4-year course, graduate sila ng 2 4-year course. Yung isa nagmamasteral. Tapos nung ako sasagot, sasabihin ko, high school grad po ako, wala akong pong college. Hindi ako nakapag-college. So mahatik, di ba? Kahit nung ganda ng sagot mo kung nasa Pilipinas ka, wala. Sayang. Magpapalabo ka pa sa sagot mo, ganun din naman, kukunin nila yung may papel. So sayang. Kaya kung sa inyo tapusin yung pag-aaral nyo, sayang yung paghihirap ng mga magulang nyo, daming may gusto mag-aaral, tapos kayo ayaw nyo. Uy, okay. So yung cut lang ng story and nakabit ko na dito. Kalimutan ko palang video and then naka-tape. And papunta siya doon sa taas. And tinamad ako magbutas, so pinalusot ko na lang siya somewhere sa butas doon. And punta tayo sa kabilang side ng pader na to. Oof. Uy, so ayun. Eto siya. Yung cabling galing sa loob papunta dito. Then yung isang diretsong yun papunta sa mga luto ng rice cooker, painitan ng tubig. And ito is papunta namang sa isang breaker, 40 amps. And nakakonect siya sa isa pang kasama niya dito, breaker din 20. And silang dalawa is nakakonect sa main na breaker. So ito siya. So yung main is 60 and may dalawang breaker dito nakasub. Isang 20, ito yung diretso banyo, and 40, ito yung sa kwarto and sa kusina. Then, kasi sa kwarto ko is meron pa doon isa pang 30 na ganito rin. And dito yung submeter yung kinabit namin dati. So, as you can see, kinabit namin siya ng katapusan ng January and nakaka-99 agad kami. So, ito yung gusto kong mababawasan. And unti-unti nating i-workout to na bumaba hanggang sa mag-zero siya. Kahit sa kwarto lang muna. And ayun, so ito na, fully kabit na siya. Medyo pangit lang kasi ako lang din gumawa niyan. And ito yung cabling papuntang banyo. Ako lang nagkabit kaya medyo ganyan na itsura, pero ayusin ko pa yan pag nakabili ko ng tubo para mas malinis lang tingnan. Temporary lang naman yan. Then so this time fully kabit na siya, and balik tayo sa loob para makita yung itsura ng transfer switch. Yes.
And yes, ito siya. So, tinan nyo lang dito. Backup closing, backup power. So, ibig sabihin may power mula dito. And dito is wala sa common. Na which is nakakonect sa inverter. Ayun. And so, pagbubuksan ko inverter, tinan nyo yung transfer switch. Uy, so gumana. And patayin ko ulit. Bumalik siya doon. So easy as that. So yun nga, nakikabit ko na and success. Tinaypan ko ulit dito kasi wala lang. And gumagana na siya. So dito na magsimula ang road to zero bills natin since nakikabit na natin dito. So kapag malakas ang kuryente, malakas ang solar, pwede siyang i-manual. Then kung sa manual ko siyang ililipat or pwede ring automatic. Depende sa pangangailangan. So, konti lang magagamit natin dito since yung battery nga natin is maliit lang. So, ano ba yung size nito? Ayun lang siya. 12 volts, 16. So, may total of 32. And base sa gel type siya, kalahati lang ang pining gamitin para safe, hindi masira. So, 16 amps times 12 which is nasa 100 something watts lang. So, mga ilang bumbilya at charge lang cellphone lang talaga siya. So, kailangan natin magdagdag ng battery para mas malaki yung ma-charge. And so ayun, ito na, no more brownouts. And next video, ayusin natin itong mga anik-anik na to kasi hindi siya kaya yan tingnan. So yun lang muna, salamat and bye.